Kumusta mga kasaliksik? Isang batang lalaki ang hindi pinayagan na makainom ng tubig sa restaurant ng isang aroganteng manager. Pero isang nakakagulat na bagay ang nangyari na halos magpatayo ng kanilang mga balahibo. Isang napakainit na araw ng summer at abala ang lungsod. Punong-puno ang mga kalye ng mga taong nagmamadali, naghahanap ng lilim mula sa matinding init. Sa gitna ng mga nagkakagulong tao ay naroon si Alex, isang batang lalaki na pulang-pula at pawis na pawis ang muka. May daladalang maliit na backpack. Buong araw siyang naglibot sa lungsod, pumunta sa mga parke, bumisita sa mga museo at namangha sa matataas na gusali. Dumidikit na sa kanyang balat ang kanyang mga damit at tumutulo na ang pawis sa kanyang noo. Ang kanyang kasiyahan sa umaga ay napalitan ng matinding pangangailangan ng tubig. 13 anyos na si Alex, isang mausisa at mapangahas na batang lalaki na nakatira sa isang maliit na bayan ilang milya ang layo. Pinayagan siya ng kanyang mga magulang na magpunta mag-isa sa lungsod sa unang pagkakataon bilang gantimpala sa kanyang mataas na grado sa paaralan. Alam ng kanyang mga magulang na siya'y responsable at mature para sa kanyang edad. Pinagplanuhan ni Alex ng maigi ang kanyang araw. Bibisitahin ang lahat ng lugar na kanyang pinapangarap. Subalit hindi niya inaasahan ang tindi ng init ng tag-init at natagpuan ang sarili na walang dalang tubig. Habang tanghaling tapat na, naramdaman ni Alex na tuyo at uhaw na ang kanyang lalamunan. Alam niyang kailangan niya ng tubig at kailangan niya ito kaagad. Hindi na nga matiis ang init at pakiramdam niya ay nahihilo at nanghihina na siya. Nakakita siya ng isang maliit na restaurant sa kanto ng kalye at nagdesisyon na pumasok. Ang restaurant ay may pangalang La Belle Cuisine. Isa itong kilalang restaurant na merong magandang dekorasyon at masarap na pagkain. Ang loob ay malamig at nakakaakit, malayo sa init sa labas. Ang aircon ay tila isang sariwang simoy ng hangin para kay Alex at siya'y napabuntong hininga ng ginhawa pagpasok niya. Magarbo ang dekorasyon ng restaurant. May mga chandelier na nakabitin sa kisame. Malinis ang puting tablecloth sa bawat mesa at maayos na mga kubyertos na kumikislap sa ilalim ng malambot na ilaw. Amoy na amoy ang bagong lutong pagkain na nagpapatunog sa tiyan ni Alex. Ang mga parokyano ay nakaupo sa kanilang mga mesa, tahimik na nag-uusap. Ng mga mukha ay puno ng kasiyahan at pagkakontento. Lumapit si Alex sa counter kung saan naroon ang isang matangkad at maayos na bihis na lalaki na misteryosong ekspresyon. Ang name tag niya ay may nakasulat na Mr. Thompson/manager. Kilala si Mr. Thompson sa kanyang mahigpit na pagsunod sa mga patakaran ng restaurant at medyo mapagmataas na pag-uugali. "Excuse me po sir." Magalang na simula ni Alex. "Pwede po bang makahingi ako ng isang basong tubig?" Tinignan ni Mr. Thompson si Alex mula ulo hanggang paa at isang mapang-asar na ekspresyon ang lumabas sa kanyang muka. "Ito ay isang fine dining establishment, bata," sabi niya sa mapagmataas na tono. "Hindi kami nagbibigay ng tubig sa mga hindi namin customer. Kung gusto mo uminom, kailangan mong umorder ng kahit na ano mula sa menu." Lungkot ang naramdaman ni Alex. Tinignan niya ang menu at napanganga siya sa mga presyo. Ang pinakamurang item ay isang maliit na appetizer na mas mahal pa kaysa sa laman ng kanyang bulsa. Kinuha niya ang ilang guzot na pera at barya. Binilang ito ng nanginginig na mga daliri. Hindi sapat ang kanyang pera kahit para sa pinakamurang item sa loob ng restaurant na iyon. "Pakiusap sir." Pagsusumamo ni Alex. Uhaw na po ako, sobrang init po sa labas." Nagmatigas ang ekspresyon ni Mr. Thompson. "Ang rules ay rules," matigas niyang sabi. "Kung wala kang balak umorder, kailangan mo nang umalis." Lungkot at uhaw na uhaw, tumalikod si Alex at lumabas ng restaurant. Habang naglalakad siya papalayo, hindi niya maiwasang maramdaman ang kawalang katarungan. Muli siyang lumingon sa restaurant, umaasa sa isang himala. Ang mga eleganteng kumakain ay walang pakialam sa kanyang kalagayan. Patuloy pa rin sila sa kanilang pagkain at usapan. Ang mga waiter ay mahinahong naglalakad sa pagitan ng mga mesa. May daladalang trays ng masasarap na pagkain. Tumayo si Alex sa pintuan ng ilang sandali. Nag-iisip.
Naalala niya ang sabi ng kanyang ina tungkol sa kahalagahan ng kabaitan at pakikiramay. Nagtaka siya kung bakit hindi maibigay ni Mr. Thompson ang isang basong tubig. Tila napakaliit na bagay, pero napakahalaga nito sa kanya sa sandaling iyon. Paglabas niya, sinalubong siya ng matinding init. Ang araw ay talaga namang walang awa, at naramdaman ni Alex na nauubos na ang kanyang lakas. Tumingin siya sa paligid, umaasang makakahanap ng ibang lugar na mapagkukuhanan ng tubig. Pero puro mamahaling tindahan at mga abalang cafe ang nakita niya. Wala ni isa na tila approachable para sa isang uhaw na batang walang pera. Nang halos sukuan niya na, may narinig siyang tumawag. "Hoy bata!" Lumingon si Alex at nakita ang isang matandang lalaki na nakaupo sa isang bangko sa ilalim ng lilim ng puno. May mabait na mukha ang matanda at suot ay simpleng damit. "Ayos ka lang ba?" Tanong ng matanda na puno ng pag-aalala ang mga mata. Mahinang tumango si Alex. "Uhaw na uhaw lang po ako." Pag-amin niya. Binuksan ng matanda ang isang maliit na cooler at kumuha ng bote ng tubig. "O heto, inumin mo," sabi niya. Iniaabot kay Alex na may mainit na ngiti. Nagliwanag ang mga mata ni Alex sa pasasalamat. "Maraming salamat po," sabi niya. Agad na tinanggap ang bote at uminom ng malalim. Ang tubig ay malamig at sariwa. Agad siya nitong pinalakas. "Bakit hindi ka humingi ng tubig sa restaurant na yun?" Tanong ng matanda. Tinuturo ang La Belle Cuisine. Ipinaliwanag ni Alex ang nangyari at nag-isip ang matanda. "Masyado talagang mayabang ang lugar na yun," sabi ng matanda. "Pero wag kang panghinaan ng loob. Ang kabaitan ay matatagpuan sa mga hindi inaasahang lugar." Ngumiti si Alex, nakaramdam ng pag-asa. Muli siyang nagpasalamat sa matanda at nangakong tatandaan ang kanyang mga salita. Habang papaliw siya, muli siyang lumingon sa restaurant. Hindi niya alam, may sorpresa pala ang universe para sa kanya at kay Mr. Thompson. Ang hangin sa loob ng restaurant ay tila nagkaroon ng kakaibang pakiramdam na parang may hindi pangkaraniwang mangyayari. May mahina, halos di marinig na tunog sa hangin na tanging si Alex lang ang nakapansin. Huminto siya sa pintuan. Ang kanyang kuryosidad ay nagising at muli siyang lumingon. Nararamdaman na ang araw na ito ay malayo pa sa pagtatapos. Habang palayo si Alex mula sa restaurant, halo-halong damdamin ng ginhawa at kuryosidad ang kanyang naramdaman. Ang mabuting loob ng matandang lalaki ay nagpasaya sa kanya. Pero may kung anong bagay tungkol sa nangyari sa La Belle Cuisine ang hindi niya maalis sa kanyang isipan. Nagpasya siyang umupo sa isang bench malapit doon. Iniinom ang huling patak ng kanyang tubig at pinagmamasdan ang abalang buhay ng lungsod. Samantala sa loob naman ng restaurant na La Belle Cuisine, balik na sa trabaho si Mr. Thompson. Walang kamalay-malay sa kakaibang mga usapan na nagsisimula ng marinig sa paligid. Patuloy ang maayos na operasyon ng restaurant. Ang mga waiter ay mahinahong naglilingkod sa mga mesa. Bit-bit ang mga magagarbong pinggan para sa mga parokyano. Bigla, kumurap ang mga ilaw na nagdulot ng kaunting pagkagulo sa mga kumakain. Bilang isang profesional, agad na pinakalma ni Mr. Thompson ang mga bisita. Sinabing kontrolado niya ang sitwasyon. Ngunit habang papunta siya sa kusina para imbestigahan ito, isang malakas na ingay ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Isang tambak ng mga plato ang hindi may paliwanag na nahulog mula sa counter. Nabasag sa di mabilang na piraso. "Anong nangyari doon?" tanong ni Mr. Thompson, puno ng inis. "Hindi ko po alam, sir," sagot ng isa sa mga chef. Mukhang naguguluhan rin. "Basta na lang po nangyari eh." Lumalim ang kunot sa noo ni Mr. Thompson. Pinagmamalaki niya ang pagkakaroon ng isang perpektong restaurant. At ang ganitong mga pangyayari ay talaga namang hindi katanggap-tanggap. Habang humaharap siya muli sa mga bisita, isang mahinang bulong ang tila naglakbay sa buong silid. Halos hindi ito marinig, ngunit tiyak na naroon. "Ang kabaitan ay para sa lahat," wika ng bulong. Ito ay nagdulot ng kilabot para kay Mr. Thompson. Ngunit mabilis niya itong binaliwala. Iniisip na baka imahinasyon lang niya iyon. Malapit na sana siyang magsalita nang biglang umindayog ang chandelier sa ibabaw ng dining area. Kahit na wala namang anumang hangin. Ang mga kumakain ngayoy halatang nag-aalala ay nagpalitan ng mga nag-aalalang tingin. Sa labas,
Patuloy pa ring pinagmamasdan ni Alex ang restaurant. Nararamdaman na may kakaibang nangyayari. Hindi niya may paliwanag pero parang may connection siya sa lugar na parang ang kanyang naunang karanasan ay nagsisimula ng isang serye ng mga pangyayari. Nadala ng kanyang kuryosidad, nagpa siya siyang bumalik para tignan kung ano ang nangyayari. Paglapit ni Alex sa pinto, nakita niya ang mga kumakain na nagguguluhan. Lalong lumakas ang pag-ugoy ng chandelier at ang bulong ay lumakas rin. Pumuno sa silid ng kakaibang presensya. Si Mr. Thompson, pilit na pinapanatili ang kanyang composure, ay walang masabi. Ang kabaitan ay para sa lahat. Ang tinig ay tila ba nagmumula sa lahat ng direksyon, pero wala rin sa kahit saan. Nakakalito. Para bang ang mismong pader ng restaurant ang nagsasalita. Pumasok si Alex, hindi napapansin sa kaguluhan at lumapit sa counter kung saan siya tumayo kanina. Sir, mahinang sabi ni Alex kay Mr. Thompson. Siguro dapat pong makinig kayo. Humarap si Mr. Thompson kay Alex. Ang kanyang mahigpit na ekspresyon ay pansamantalang lumambot ng pagkabahala at takot. Ano namang ibig mong sabihin? Tanong niya. Pilit na binabalik ang kanyang otoritibong tono. Yung boses po, sabi ni Alex. May sinasabi po itong mahalaga. Ang kabaitan po ay para sa lahat. Habang sinasabi ni Alex ang mga salitang ito, huminto ang bulong. Napalitan ng isang malalim na katahimikan. Huminto ang pag-ugoy ng chandelier at bumalik sa normal na liwanag ang mga ilaw. Ang mga kumakain, ngayoy tahimik na tahimik, ay nakatingin kay Alex at Mr. Thompson. Sandaling walang kumilos. Pagkatapos, isang malambot na bulong ng pagsang-ayon ang nagsimulang kumalat sa silid. Ang mga kumakain ay tumangot. Ang ilan ay nagpalitan ng tahimik na salita sa kanilang mga kasama sa mesa. Para bang ang restaurant mismo ay humingi ng sandali ng pagninilay mula sa lahat ng naroroon. Si Mr. Thompson, ramdam ang bigat ng mga mata ng lahat ay huminga ng malalim. Tumingin siya kay Alex. Nasa pagkakataong ito ay tila ba ngayon niya lamang natitigan ng maayos ang bata. Pasensya na, sabi niya. Bahagyang nanginginig pa ang boses. Hindi ko naisip. Minsan kasi nakakalimutan natin ang pagiging simple dahil sa mga patakarang sinusunod natin at sa nakikita nating itsura ng mga tao. Tumango si Alex. May maliit na ngiti sa kanyang labi. Hindi pa po huli ang lahat para magbago. Mahinahong sabi niya. Humarap si Mr. Thompson sa mga kumakain. Ngayon ay mas maluwag na ang tindig. Mga Ginoo at ginang, pasensya na sa mga abala. Paki-enjoy po ang inyong pagkain at bilang tanda ng kabutihan, lahat ng inumin nyo ngayon ay libre na. Isang alon ng pasasalamat ang kumalat sa silid at nagpatuloy ang mga pag-uusap ng mga kumakain. Ang atmosfera ay halatang mas magaan at mas relax. Bumalik si Mr. Thompson kay Alex. Maraming salamat. Taos pusong sabi niya. Gusto mo bang kumain dito? Libre, syempre. Nagliwanag ang mga mata ni Alex sa sorpresa at pasasalamat. Salamat po, sir. Sabi niya. Nararamdaman ang init sa kanyang dibdib na lampas sa uhaw na kanyang nararamdaman. Umupo siya sa isang bakanteng mesa at agad na dinalhan siya ng isang waiter ng malamig na tubig at menu. Habang iniinom ni Alex ang tubig, hindi niya maiwasang isipin ang kakaibang serye ng mga pangyayari na nagdala sa kanya sa sandaling ito. Tumingin siya sa paligid ng silid. Nakikita ang mga ngiti at naririnig ang halakhak ng mga kumakain. Ang restaurant ay tila ibang-iba ngayon. Mas malugod at buhay. Nagtaka siya kung ano pa ang nakalaan sa kanya. At sa restaurant na La Belle Cuisine. Hindi niya alam, ito pa lang ang simula ng isang serye ng mga pambihirang pangyayari na magbabago sa kanyang buhay at sa buhay ng mga tao sa paligid niya sa paraang hindi nila inaasahan. Bumalik na sa normal na gawain ang La Belle Cuisine, ngunit may isang bagay na nagbago. Tumigil na ang bulong. Ang chandelier ay tahimik na rin at ang kakaibang pakiramdam ay nawala na. Ngunit ang epekto ng misteryosong tinig ay nanatili sa hangin. Parang ang mismong pader ng restaurant ay puno ng bagong init. Nakupo si Alex sa kanyang mesa. Ninanamnam ang malamig na tubig at ang ginhawang kanyang nararamdaman.
Umorder siya ng simpleng pagkain, isang pasta dish na mukhang kasing sarap ng amoy nito. Habang hinihintay ang kanyang pagkain, pinagmasdan niya ang mga tao sa paligid. Napansin niyang mas masigla na ang kanilang mga pag-uusap. Si Mr. Thompson na nakikipaglaban pa rin sa kakibang karanasan ay pinanood si Alex mula sa malayo. Ang kanyang kalmadong kilos at matalinong salita ng bata ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanya. Sa loob ng maraming taon, pinagmamalaki ni Mr. Thompson ang pagpapanatili ng mahigpit na pamantayan o batas sa kanyang restaurant. Naniniwala kasi siyang iyon ang susi sa tagumpay. Ngunit ngayon, nagsisimula na niyang makita ang halaga ng pagkakaroon ng habag at kakayahang mag-adjust sa mga taong nakapaligid sa kanya. Dinala ng waiter kay Alex ang kanyang pagkain. Isang mainit na plato ng spaghetti carbonara na may kasamang garlic bread. Nagliwanag ang mga mata ni Alex sa pasasalamat at pananabik. "Salamat po," sabi niya habang ngumiti sa waiter. "Enjoy your meal, bata," sagot ng waiter na may kasamang pagtango ng pag-aproba. Habang kinakain ni Alex ang kanyang pagkain, ninanamnam ang bawat kagat. Hindi niya maiwasang isipin ng matandang lalaki na nagbigay sa kanya ng tubig. Ang kabaitan ng lalaki ang nagpaikot ng mga pangyayari na nagdala sa kanya sa sandaling ito. Nagpasya si Alex na pagkatapos niyang kumain, babalik siya at magpapasalamat ng maayos. Samantala, isinapuso ni Mr. Thompson ang mga salita ni Alex. Lumapit siya sa isang mesa kung saan nakaupo ang isang pamilya. Ang kanilang mga batang anak ay nagwawala dahil sa pagkabagot sa kanilang paghihintay sa pagkain. "Kumusta po ang lahat?" tanong niya. Mas malambot ang tono kaysa dati. "Mabuti naman po, salamat," sagot ng tatay. "Medyo nababagot lang po yung bata." Tinignan ni Mr. Thompson ang mga bata at ngumiti. "Gusto niyo ba ng mga coloring books at crayons para sa kanila? Libre po yun." Nagulat at natuwa ang mga magulang. "Sige po, maraming salamat." Habang naglalakad si Mr. Thompson para kunin ang mga coloring books, nakaramdam siya ng kakaibang kasiyahan na iba sa dati niyang nararamdaman sa kanyang restaurant. Ito ay isang mas malalim at mas makahulugang pakiramdam. Samantala natapos na ni Alex ang kanyang pagkain. Pakiramdam ay kontento at puno na siya ng enerhiya. Tumayo siya at lumapit sa counter kung saan nakatayo si Mr. Thompson na ngayon ay mas madali nang makausap. "Salamat po sa pagkain, sir," sabi ni Alex. "Napakasarap po." "Walang anuman, Alex," sagot ni Mr. Thompson. Tunay nang umiti sa unang pagkakataon sa araw na iyon. "At salamat din bata sa paalala mo ng isang mahalagang bagay." Tumango si Alex. May pakiramdam ng tagumpay. Iniwan niya ang restaurant. Muling hinarap ang init ng araw pero sa pagkakataong ito, tila mas madali nang tiisin ang init. Naglakad siya papunta sa bench kung saan niya nakilala ang matandang lalaki. Sabik na magpasalamat. Pero pagdating niya ay wala na ang matanda. Lumingalinga si Alex. Umaasang makikita ang mabait na estranghero pero wala siya. Nadismaya, ngunit puno pa rin ng pasasalamat. Umupo si Alex sa bench, iniisip ang mga nangyari sa araw na iyon. Nang biglang isang batang babae ang lumapit. May hawak na maliit na bouquet ng mga bulaklak. Para bang may hinahanap siya. "Excuse me po," sabi niya kay Alex. "May nakita ka bang matandang lalaki na nakaupo dito? Lolo ko kasi siya eh. Nagkahiwalay kami kanina." Nagliwanag ang mga mata ni Alex. "Oo, nakita ko siya. Binigyan niya ako ng tubig nung uhaw na uhaw ako. Gusto ko nga sanang magpasalamat ng maayos eh." Ngumiti ng mainit ang babae. "Ganun talaga si Lolo. Laging tumutulong sa iba. Salamat sa pagsabi. Hanapin ko na lang siya at sasabihin kong nagpapasalamat ka." Tumango si Alex. "Salamat. Pakiusap, sabihin mo sa kanya na hindi ko makakalimutan ang kanyang kabaitan." Habang papalayo ang babae, nakaramdam si Alex ng isang uri ng kasiyahan. Ang araw ay puno ng mga hindi inaasahang pangyayari ngunit pinatibay nito ang kanyang paniniwala sa kapangyarihan ng kabaitan. Tumayo siya, handang ipagpatuloy ang paggalugad sa lungsod. Ngayon ay may bagong layunit at pusong puno ng pasasalamat. Samantala, sa Label Cuisine naman ay nagpatupad si Mr. Thompson ng maliliit na pagbabago
na inspirasyon ng mga salita ni Alex. Hinikayat niya kasi ang kanyang staff na magpakita ng higit na kabaitan at kakayahang mag-adjust at unti-unti nagbago ang atmosfera ng restaurant. Hindi na lamang ito isang lugar ng fine dining, kundi isang lugar kung saan ang mga tao ay tunay na tinatanggap at inaalagaan. Lumipas ang mga linggo, lalong umangat ang reputasyon ng restaurant. Napansin ng mga regular na parokyano ang pagbabago at naakit ang mga bagong customer dahil sa mga kwento ng mainit na pagtanggap ng restaurant. At habang ang misteryosong bulong at ang pag-ugoy ng chandelier ay nananatiling isang kakaibang pangyayari, nagsilbi itong paalala na minsan ang isang maliit na kilos ng kabaitan ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago. Patuloy na bumisita si Alex sa lungsod. Palaging tumitigil sa restaurant na La Belle Cuisine para kumain at makipagkwentuhan kay Mr. Thompson. Ang pagkakaibigan nila ay isang patunay ng kapangyarihan at simpatya at ang hindi inaasahang paraan kung paano ito nagdudulot ng pagkakaisa sa mga tao. At kahit nananatiling misteryo ang matandang lalaki, naramdaman ng lahat ang kanyang impluwensya dahil sa pambihirang araw na iyon. Dahil nga sa naging regular na bahagi ng araw ni Alex ang pagbisita sa restaurant, tuwing pumapasok siya dito ay nararamdaman niya ang init at pagtanggap na ibang-iba mula sa dati. Niyakap ni Mr. Thompson at ng kanyang staff ang spirito ng kabaitan. Binago ang restaurant tungo sa isang simbolo ng komunidad at magandang pakikitungo. Isang hapon nga, habang kumakain si Alex sa kanyang paboritong mesa, nilapitan siya ni Mr. Thompson na may kakaibang ekspresyon sa mukha. "Alex, pwede ba tayong mag-usap sandali?" tanong niya. Tumango si Alex. Inilapag ang kanyang tinidor. "Siyempre po, Mr. Thompson. Ano po bang nasa isip niyo?" Umupo si Mr. Thompson sa tapat ni Alex. Seryoso ngunit nag-iisip. "May isang bagay kasi akong gustong pag-usapan. Simula noong araw na nagkaroon ng mga kakaibang pangyayari sa restaurant, pilit kong iniintindi kung ano ang nangyari. Sa tingin ko may alam ka tungkol dito." Nagtaka si Alex. "Ano pong ibig niyong sabihin?" Bahagyang yumuko si Mr. Thompson. "Yung mga bumubulong na tinig, ang pag-ugoy ng chandelier. Lahat nagsimula nang dumating ka noong araw na iyon at huminto ito nang magsalita ka tungkol sa kabaitan. Parang ang restaurant mismo ang nagre-react sa presensya mo." Naalala ni Alex ang matandang lalaki, si Harold, at kung papaanong nagbago ang lahat pagkatapos ng kanilang pagtatagpo. "Sa tingin ko may kinalaman si Harold dito," sabi niya ng mabagal. "Siya yung nagbigay sa akin ng tubig nung kailangan na kailangan ko. May kakaibang presensya po siya. Parang may dala siyang isang uri ng magic." Nanlaki ang mga mata ni Mr. Thompson. "Si Harold? Yung matandang lalaki sa parke?" Tumango si Alex. "Opo, naniniwala kasi siya sa kapangyarihan ng kabaitan at komunidad. Siguro hindi ito magic sa tradisyonal na paraan pero ang kanyang mga paniniwala at gawain ay tila may epekto sa mundo sa paligid niya." Umupo si Mr. Thompson. Iniintindi ang mga salita ni Alex. "May punto ka. Ang mismong essence ng nangyari noong araw na iyon ay tungkol sa kabaitan. Parang ang filosofiya ni Harold ay tumagos sa iyo, bata, at sa restaurant na ito." Habang sila'y nag-iisip pa ng mabuti, bigla nilang narinig ang pagdating ng isang mamahaling sasakyan sa harap ng restaurant. Tumingin si Alex at nakita ang isang mamahaling sasakyan na parating. Bumukas ang mga pinto at lumabas ang isang magarang mag-asawa na agad na nakakuha ng pansin ng lahat. "Mama! Daddy!" sigaw ni Alex. Tumatalon mula sa kanyang upuan at tumakbo upang salubungin sila. Pinanood ni Mr. Thompson ng may kuryosidad habang pumapasok ang mga magulang ni Alex sa restaurant. Meron silang hangin ng kahusayan at kumpiyansa. Ngunit ang kanilang mga ngiti ay mainit at tunay nang yakapin nila ang kanilang anak. "Hello, Mr. Thompson," sabi ng tatay ni Alex. Niaabot ang kanyang kamay. "Ako si Richard at ito ang aking asawa, si Eleanor. Narinig namin ang maraming bagay tungkol sa inyo at sa kahanga-hangang restaurant na ito," mula kay Alex. Kinamayan ni Mr. Thompson si Richard. Medyo natulala sa kanilang presensya. "Ikinagagila ko po kayong makilala. Si Alex ay isang kahanga-hangang bata
Marami siyang itinuro sa amin tungkol sa kabaitan at pagbibigay ng kawang gawa. Ngumiti ng mainit si Eleanor. Masaya kaming marinig yun. Palagi kasi naming hinihikayat si Alex na mag-explore. At alam mo na, maging mapangahas sa buhay. Gusto ko sa naming maunawaan at makilala niya ang mundong ito gamit yung sarili niyang mga mata. Ayaw naming sobra siyang ma-expose sa marangyang pamumuhay. Kaya kapag umaalis siya, hindi rin namin siya binibigyan ng malaking halaga ng pera. Tumango si Richard sa pagsang-ayon. Naniniwala kami na ang tunay na kayamanan ay nagmumula sa mga karanasan at sa mga taong nakikilala natin, kaya't gusto naming pag-usapan ang isang potensyal na partnership sa inyong restaurant. Tumaas ang kilay ni Mr. Thompson sa gulat. Isang partnership po? Oo, patuloy ni Richard. Nasa proseso kami ng paglulunsad ng isang bagong inisyatibo upang suportahan ang mga lokal na negosyo. Lalo na yung mga negosyong nagsusulong ng mga halaga ng kabutihan sa komunidad at pagkakawang gawa. Itong Label Cuisine ay perpektong tumutugma sa aming vision. Gusto naming mag-invest sa inyong restaurant at tulungan kayong palawakin ang naaabot nito upang mas maraming taong makaranas ng inyong mainit na pagtanggap at magandang pakikitungo. Nagulat si Mr. Thompson sa alok. Napakagandang alok po niyan, pero bakit po? Inilagay ni Eleanor ang kamay sa braso ni Mr. Thompson. Dahil espesyal ang ginawa ninyo dito. Nilikha niyo ang isang lugar kung saan ang mga tao ay nararamdamang tinatanggap at pinapahalagahan sila. Gusto naming tulungan kayong ipagpatuloy ang misyong iyon sa mas malaking saklaw. Tumingin si Mr. Thompson kay Alex na ngayon puno ng pagmamalaki. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Isang napakagandang oportunidad ito. Ngumiti si Richard. Isipin ninyo ito bilang isang partnership na binuo sa parehong mga prinsipyo na nagbago sa restaurant na ito. Kabaitan, pagkakawang gawa at tunay na koneksyon. Habang pinag-uusapan nila ang mga detalye ng partnership, hindi maiwasang maramdaman ni Alex ang isang uri ng paghanga at pasasalamat. Ang suporta at paniniwala ng kanyang mga magulang sa mga halagang pinahahalagahan niya ay nagpatibay sa kanyang sariling mga paniniwala. Malinaw na ang kanilang tagumpay ay hindi lamang tungkol sa kayamanan, kundi tungkol sa paggamit ng kanilang mga yaman upang makagawa ng positibong epekto. Nang gabing iyon, habang palayo ang mga magulang ni Alex, nangakong tatapusin ang mga detalye ng partnership sa lalong madaling panahon, lumapit si Mr. Thompson kay Alex na may tingin ng pagkamangha. Kahanga-hanga ang pamilya mo, Alex. Naiintindihan nila ang tunay na kahulugan ng yaman at tagumpay. Tumango si Alex. Naramdam ang malalim na pagmamalaki. Palagi po nilang itinuturo sa akin na ang kabaitan at pagkakawang gawa ang pinakamahalaga sa buhay nito. Masaya po akong naibahagi ko yun sa inyo. Ngumiti si Mr. Thompson. Inilagay ang kamay sa balikat ni Alex. Higit pa ron ang ginawa mo. Nakatulong kang magbago ang mga buhay. Kasama na ang buhay ko. Salamat, Alex. Habang naglalakad pa uwi si Alex ng gabing iyon, nakaramdam siya ng malalim na kasiyahan. Ang mga nangyari sa araw na iyon ay nagpakita ng mas malalim na koneksyon na nagbubuklod sa kanila. Isang paalala ng kabaitan, gaano man kaliit, ay maaaring magdulot ng mga alon ng pagbabago na kumakalat ng malayo at malawak. At sa sandaling iyon, alam ni Alex na ito pa lamang ang simula ng isang mas malaking paglalakbay. Kaya naman kung nagustuhan mo ang storya natin ngayon ay huwag mo namang kalimutang mag-like. Pindutin mo na rin ang subscribe button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang mga istorya sa susunod pang mga araw.